Pasok na iba. Okay, eto na ho mga kaibigan yung ating top 1 ng PPSA Medayo Lahi Class 2025. Siya po ay from Region 3, mga kaibigan. At siya po ang namumukod tangi dito po sa ating top 10. Siya po ay from Bureau of Fire Protection, mga kaibigan. Mainit-init pa si Cadet Jomar Huson Garcia. Good afternoon, sir. Sa magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Cadet First Class Garcia po. Tama ba Huson ng basa doon? Yes po. Okay. From anong province sa Region 3? Ako po ay nagmula po sa Region 3 po, sa probinsya po ng Bulacan, sa syudad po ng May Kawayan. Ang jewelry capital po ng Philippines po. Hoy, amazing ha. So, Makata ka rin ba? Sabi nila mga taga Bulacan daw, mga Makata eh. Opo, marami pong nagsasabi po sa amin na likas daw po sa pagiging isang Bulakenyo ang pagiging isang Makata po. O, di ba? Ayan, okay. So, teka, anong pakiramdam na ikaw yung, sa top 10 lang naman ito ha? Sa top 10, ikaw lang yun ay ibang bureau. Ikaw yung mula sa Bureau of Fire Protection. Ikaw pa yung top 1. O, anong pakiramdam? Unang-una po sa lahat, ako po ay talagang nagpapasalamat po talaga sa Panginoon na kahit ako po ay talaga nasurpresa po na yun po ang kinalabasan, but numbers don't lie and it speaks for itself. So, we really can't do anything about it kasi yun po ang will ng ating Panginoon. And expect mo ba yan? O naramdaman mo ba yan? O kahit yung mga classmate mo, naramdaman ba nila yan? Parang ganon. I think po naramdaman po nila kasi they've been congratulating me po left and right. Agad-agad? Ganon? Kahit hindi pa lumalabas yung maybe result? Because of the prior awards din po na pagiging consistent po na awardee po sa academy po namin. Oo. Teka, paano mo yun na-maintain? Ika nga, consistent eh. Sabi mo, ika nga, paano mo na-maintain? Despite na, syempre, mahirap yung training, maraming pinapagawa, ang kilos ninyo, de oras talaga. So, paano mo yan na-maintain yung mataas na grades mo? Parang ganon. O, unang-una po sa lahat, pangarap ko po talaga maging isang scholar po ng bayan. Okay. Bago po ako nakapasok po sa akademya po, nangarap po maging isang scholar po ng DOST po sa master's degree po. However po, hindi po ako pinala dahil bigla pong pumasok ang pandemya. Okay. Biglang pasok po ang PPSA. So, isang malaking karangalan po talaga na mapag-aral po ng bayan. Binabayaran po kami at pinag-iimbestan po kami ng ating gobyerno, ang mga future na leaders po ng ating bansa po. So, with that mindset po, talagang buong puso ko po talagang kinarir ang pag-aaral po talaga dahil inisip ko po na hindi lang po ito para sa akin kundi para din po sa ating bayan po. Correct. Oo. So, sa iyong career bilang fire officer, saan-saan ka na destino? Sa 2 years and 7 months ko po sa Bureau of Fire Protection. Ako po ay na-assign lang po sa isang opisina po sa BP Regional Office 3, Logistics Division, Engineering Section po. Ayun, okay. So ngayon, siyempre, magiging official ka na, fire inspector pagpasok mo. Ano sa tingin mo naman ang maiko-contribute mo at kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano yung gusto mo pang ma-enhance, ma-develop sa Bureau of Fire Protection? Sa totoo lang po, Sir Daniel, napakarami ko pong naiisip po and I could think of 10 or 11. Isa lang. Isa lang po. Sige po. If one thing po nais ko po sana na ma-develop po at maibalik po sa bureau po yung BFP e-library po. Okay. Ano ba yun? Meron po kasi kami dati pong programa po sa bureau po kung saan yung e-library po doon po na ipopost po lahat po ng memorandum po ng aming bureau, mga policies po. Kasi ako po'y naliliwala po talaga na lamang po ang may alam. Totoo naman. Nung ako po'y isang bagong FO1 lang po, napupuyat po ko kakabasa po ng mga memorandum po doon at yun po kasi ang naging foundation po ng aming bureau po. Ayun. Teka, before ka pumasok ng BFP, anong una mong trabaho? Anong kurso mo ba? Ako po ay graduate po ng Bachelor of Science in Civil Engineering po sa University of the East po. Licensed engineer ka na rin? Yes po, sir. Anong engineer ulit? Civil engineering? Civil engineer po, amazing, sir. So nakapag-design ka na ba? Opo. Oo. Saan ka na nakapagtrabaho dati? I work privately po. Kasama ko po yung aking ama po and we build houses po sa mga private na individual po. Di ba civil engineer sila yung ano ba tawag doon? Nagbibigay nung estimate? Yes. Tama, Yes po. Tsaka nung parang design ba? Structural design? Tama, Opo, tama po. Yun. Architect kasi yun yung panglabas na anyo. Yes po. Yung itsura, yun. So, sino yung naggagawa ng
ano bang tawag doon? Yung parang drawing, yung pinapaskil sa mga billboard. Perspective, ayan. Architect ang gumagawa ng perspective. Yes po. Pagdating po sa Ayun. sa pangkalabasang anyo po ng isang building po, sa mga disenyo po, talagang ang profession po na para doon po ay Yung ma-architect po. architect, Sa amin naman po mga civil engineer po, ay problema po namin na patayuin po at to Oo, make it na possible matibay po. pati. Yes po. Ayun, okay. So pahihirapan kayo ng architect. Yes po. May biro nga po na an architect's dream is an engineer's nightmare. Ay, oo, totoo naman din yun. Ayun. So, paano mo na-apply ang pagiging civil engineer sa BFP? Dahil po sa aking prior assignment po sa BP Regional Office 3, Engineering Section po ng Logistics Division po, ang trabaho po talaga namin doon ay to build fire stations po Wow. sa buong Region 3 po. So, Okay. nagamit ko po talaga ang aking pagiging inhinyero po. Alright. Kasi kapag nagtatayo ng mga fire station, may standard na kayo, di ba? Kung municipal yan, city, may standard design na, di Yes ba? po. Oo. So, yun yung ginagawa nyo. Opo, nice. Oh. Kaya po na-develop po yung typical fire station po dahil Ah. nice po ng directives po at that time na isa po ang mukha ng fire station at hindi po iba-iba po. Yun. Meron pa rin ba yung pole? Yung nag-i-slide yung mga bombero pag may sunog, di ba? Meron pa rin ba talaga ngayon yan sa mga bagong fire station? Yes po. Meron pa rin. Opo. Bakit nga ba? Kasi may second floor. Para mabili mo ba? Opo. Okay. Sinagot ko yung tanong ko. No? Okay. Sige. Nako, sino ang unang-unang natuwa nung malaman mo at kanino mo unang-unang inanunsyo o sinabi na ikaw yung top 1 ng klase ninyo? Una ko po siyang sinabi sa aking pong kapatid po. Okay. Opo. Bakit kapatid? Dahil po, siya lang po yung nag-isang kapatid ko po at pinaka-close po talaga sa akin po. Kaya napakalaking blessings din po na magkaroon po ng isang kapatid po na Mas kapatid bata ko po. sa'yo yan. Opo. Ayun. Pero may parents ka pa? Yes po. Kompleto, ayun. So, sino ang isasama mo sa graduation? Ang isasama ko po ay ang aking magulang po, nanay at tatay po, at ang aking kapatid po, Yun at na. aking girlfriend na rin po. Apat yun. Opo. Akala ko 3 lang ang pwede. Pwede po maghintay po yung isa sa labas. Sa labas. Tatanungin ko sana kung sino paghihintayin sa labas, wag na, baka mamaya biglang maging issue pa, may magtampo. Okay. Anyway, Cadet Garcia, congratulations, top 1, and syempre congratulations sa inyo lahat na kayo po i-graduate na sa Miyerkules. Ano na lang ang iyong payo din sa mga nagnanais pumasok sa service, and ituloy mo na sa shoutout mo. Sige, go. Sige po. Sa mga nais po na pumasok po sa serbisyo po, lalo na po sa Philippine Public Safety Academy, ang isang mapapayo ko lang ay pursue excellence and success will follow. And shoutout po sa Philippine Public Safety Academy po, sa aming pong butihing director po, Jail Senior Superintendent Leonalyn Oolauan. Maraming salamat po sa aming pong Dean of Academics po, Ma'am Fire Superintendent Marcelia L. Antonio, retired po. Sa aming pong Commandant, Jail Chief Inspector Mark Anthony Saking. Maraming salamat po sa buong Cadet Corps po, Philippine Public Safety Academy, sa aking po mga squad po sa Bravo 2nd Platoon, 3rd Squad at sa Bravo Base po. Ang the best base sa buong Cadet Corps po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, nako mga kaibigan, with that, maraming salamat sa ating pong top 10 ng PPSA Madayaw Lahi Class 2025. Sila po yung second batch nito pong cadetship program po ng PPSA. And again, congratulations po sa inyong lahat na mga gagraduate nito pong Madayaw Lahi Class 2025.